Hi! Samahan niyo ako ulit today for another bukid serye at this time isama natin si Grumpy para iulas sa kangkungan. Let's go! Let's go! At bago ko nga pala malimutan, this page po ay sa amin ng aking partner na si Boss Peanut. So we're doing different content. Siya ay more sa mga hobbies niya, talents, like about a tricycle, mini bangka, kite, and more. At ako, mukha lang akong pera pero wala akong talent. Charis. So about sa province life, bukid life, bundok life, kahit anong life na maisip nyo. Charis. So seryoso. So kami po yung partner na basta may tamang diskarte, basta mabuti, may pangarap pero hindi nananapak. Okay? So kung gusto nyo kaming samahan sa pangarap namin, baka naman palambing ng follow dyan mga bossing. Thank you agad! So again, bukid live muna tayo today. Magang-umaga nga at si Papa ay naghahakot ng mga kawayang pangbalag dyan sa taniman. Wait, alam niyo ba yung pangbalag? Balagbaga na. Hindi. Yun yung tawag sa mga kahoy or kawayan na gagapangan ng tanim or kung sa bahay or handaan. Balag yung tawag dun sa structure na paglalagyan kunwari ng tolda or ng bubong. Basta alam niyo na yun, for the explain pa ako dito. Ginagawa nga ni Papa ay yung balag ng kawayan. Wait. So, ang ginagawa ni Papa dyan ay yung balag ng kawayan na pang-support doon sa gapangan. Ang palaya kasi ang itatanim, so dapat may gapangan siya. Mabigat yan ha, mga kawayan na yan, guys. So, kahit tuyo na siya, ang bigat pa rin. Paano ko nalaman? Syempre, nagbuhat din ang lola niya for the content. Oy, basta naka-anim ako dyan ha, nakawayan. And I'm so proud of that. So, kita nyo naman ang suot ko, nakapangtulog pa ako. Ewan ko ba, kada gigising ako, tapos may naisipan akong gawin, wala na akong paki sa suot ko. Diretso agad, ganon. So, ewan ko, nagkapinga lang ako dyan, then, gora na. So, for the exercise din ng lola nyo. Tingnan nyo naman at sobrang pawis ko na. And, ayan nyo na pala ng damit ko. Puti pa mo. Fast forward, hapon na, bali. So, fast forward, hapon na, at inula ko nga itong si Grumpy dyan sa kangkungan. So, Grumpy yung name yung rabbit ha, take note of that, children. Charis. So, nung una, nanibago pa siya sa suot niya, pero flexible daw siya, easy to adjust, sabi niya sa resume. Nice. So, kailangan ko muna siyang bitbitin kasi dadaan kami dyan sa may water na part. Ganyan ko siya binibit-bit, parang sa pusa, hawak sa bato, kasi kung ayaw mo mapuno ng kalmot yung kamay mo, ganyan dapat siya. Kung hindi, para kayong kinalmot ng dinosaur. Ganan. Hindi ko dyan ulit. Dito tayo. Kailangan mo nakitang buhid. Kasi mataas pa yung dito. May kangkong dito. Kumalikot. Nanti. Kangkong. Oh. Dinala ko nga pala siya dyan sa malapit kay mama at dahil katatapos lang halos ng ulan dyan. Ha? Ulit. So, dinala ko nga pala dyan, malapit kay mama, at dahil katatapos lang ng ulan, ay basa-basa pa yung mga damo. Kaya siguro naghilamos muna siya. So, alam nyo ba, itong rabbit na to guys sa bahay, lahat ng rabbit sa bahay is hindi talaga namin sila alaga. In short, pinaalaga lang siya sa amin or binigay lang siya sa amin ng family ng partner ko. So, nung una, wala rin kaming idea paano sila alagaan. Kala namin parang pet lang siya na need bahugan, ganun. Pero habang natagal, unti-unti namin natutunan na yung behavior nila. So, ito pa yung pinakaunang batch na binigay sa amin. Lumaki sila sa bayan na nakakulong. Then, nung inuwi dito sa probinsya or dito sa Linang, nilagay namin siya sa malaki at malawak na kulungan. Malawak talaga as in, yung para siyang kulungan ng mga itik. Doon namin sila nilagay. Pero guys, nagpapatayan pala sila. Ayaw nila ng sama-sama. Ayaw nila ng together. Pagbibi pa sila, oo. Pero habang natagal, ayaw na nila ng sama-sama. Nagkakagatan sila hanggang mamatay. So, comment nyo kung bakit ganun. Sadya bang ganun yung mga rabbit? So, need pala nila na may kanya-kanyang kulungan. So, minsan pinapalabas namin sila pero isa-isa lang kasi naghahabulan sila paglahatan. So, ito pala si Grumpy, lalaki siya and lahat ng nakakulong ay mga babae. At yung iba naman dyan ay mga anak-anak na niya. So, si Grumpy, hindi namin kinukulong. Sanay na kasi siya sa labas at hindi siya lumalayo kasi andito lang lahat ng kamag-anak na So, sana all hindi lumalayo. So, yung mga anak-anak nila na dalawa na lang natira kasi nga nag-aaway-aaway sila. So, lesson learned. So, before, nakakapagbenta-benta rin si mama ng iilan. Ang problema nga lang is di pa rin masyado maalam or hindi pa rin kami marunong tumingin ng gender pag medyo maliliit pa sila. Paano ba kasi?
So, balik tayo dito kay Grumpy. Ito siya, nag-start na siya kumain ng kangkong dyan. Everything was fine and peaceful. Charot. So, yeah, okay naman siya. Not until dumating ang dalawang dog. Ayan. So, sanay naman yung rabbit na yan sa dog and vice versa. But still, hindi mo maaalis yung maglaro or yung maghabulan sila. Ito tuloy nangyari. Grumpy! Grumpy! Lala, pinalabas na yung dog. Slurp, pabigil ka. Yun. Nako, nakasunod na naman. Slurp! Aray ko. Jump, 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 jump. Stas! Slurp! Hindi yan. Tung. Nahihilo na ako ah. Nahihilo na ako. Nahihilo na ako. Stas! No! Nahihilo na ako. Nahihilo na ako. Slurp! Pag mo. Dos! 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 No! Dos! Ayan, play sila all around. All around. At dahil basa pa ang mga damo, naligo din sila. Nung napagod na, kinuha ko na si Grumpy at inhiwalay na sa mga dogs. Pumunta kami dun sa kabilang pilapil kung saan tinutuloy na ni Papa yung pag-aayos ng balag na kawayan para sa itatanim naming ampalaya. Ganda rin pala at umulan dito para lumambot-lambot naman yung lupa dyan na parang lips ko, dry na dry. And kiss mo nga. Charis. So, andyan lang siya sa mailalim at napagod na kakatakbo sa mga dogs. So, imbis na masayang kumakain, nabulabog pa. So, hanggang dito na lang muna guys. Uwi ko na muna si Grumpy, okay? Bye!